Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So narito po ang first topic natin. So ituloy natin yung tungkol sa previous update natin na kung saan yung The Alibay nga po ay ililipat na simula April 6 po yan at papalitan ng Blood versus Duty. Sabi nga dito, takes on the 8 p.m. time slot starting April 6 on ABS-CBN, All TV2, A2C Kapamilya Channel, and Kapamilya Online Live. Streaming on Netflix starting April 3 and on OFCI 1 on April 4. So, alam na natin mga kakimpaw na by April 6, mapapalitan na po ang The Alibay. Kahit hindi po ito ay anunsyo ng Dreamscape, eto na meron na po silang schedule na April 6, 8 p.m. Alam naman natin na 8 p.m. umeere ang The Alibay, hindi po ba? Ibig sabihin na iuurong po yung The Alibay sa second slot. At ang tanong, paano pag umere na din po ang Sigabo? Baka maging third slot na, marahil. Kasi saan nila isisiksik yun mga kakimpaw? 'Di ba? First slot yung Sigabo, magiging pangalawa yung Blood versus Duty, tapos magiging third slot na itong The Alibay. So mas lalong mauusog po ang time slot ng The Alibay. At for sure, pag nangyari yun, dito po talaga mas magrereklamo ang mga Kimpaw fans. Ngayon pa nga lang po mga kakimpaw na nakita po nila yung schedule ng Blood versus Duty, marami na po ang nalungkot. Marami na pong nadismaya na bakit ganun naman. Sabi nga dito ng isang account sa X, sabihin nyo na lang kung sinisiraan at ayaw nyo na sa Kimpaw. Walang problema. Total, sila naman ay RL. Okay lang din makapagpahinga si Kim sa lab team. Pero itong binabastos nyo, kahit sa ang slot nyo tinatapon, pagpasok ng Sigabo niyan, third slot na sila. So yan po, ramdam ko talaga yung ines at galit ng ilang mga Kimpaw fans. Sabi pa nga po nang nag-comment, same here, nakaka-disappoint yung ginawa nila sa Kimpaw. Same sa first movie nila before, ang dami ding pinagdaanan before pinalabas. Bakit ginagawa nila sa Kimpaw ito? So, andito na po yung galit. Nagsisimula na mga kakimpaw. At ramdam ko naman, naiintindihan ko naman po kung saan nanggagaling, kung saan nagsisimula yung inis po nila mga kakimpaw, di ba? Talagang ito po yung mangyayari kasi gagalawin po nila yung time slot ng The Alibay. Kasi wala naman pong problema sa ads, diba? Tiba-tiba naman, paldo naman po ang The Alibay. Pero bakit ganun? Sa ratings lang ba sila nagbabase? Kaya po nila ito gagawing pangalawa or pangatlo, 'di ba? At papalitan. So marami po talaga ang nalulungkot at alam ko po mga kakimpaw, maging kayong mga viewers at listeners ko ngayon, nalulungkot din po dito. Pero sabi ko nga po, hayaan na lang po natin siguro dahil ganun talaga eh. Patatapos na rin naman po ang The Alibay sa mga susunod po na buwan. Kaya konti na lang pong pasensya. Habaan na lang po natin yung ating pasensya dahil malapit-lapit na rin naman pong matapos itong series ni Kim and Paolo Abilino. Still support pa rin po tayo kahit na ginanon po yung slot ng The Alibay. Respeto na lang din po natin bilang pagsuporta kay Kim and kay Paolo. Ramdam ko kayo mga kakimpaw pero wala po tayong magagawa kundi sumuporta at sundan yung time slot na binigay po kay Kim and kay Paolo. Simula po yan sa April 6 at pagpasok ng Sigabo mga kakimpaw, possible na mailipat pa po yan sa third slot. Yun ay kung meron pa pong The Alibay. Diba? Ganun po talaga ang mangyayari kasi yung 8 p.m. sa Sigabo na po yun ibibigay at yung 8:45 dito po sa Blood versus Duty at yung third slot sa The Alibay. Sobrang late na po yun para sa mga seniors natin na kung saan bawal na po na mapuyat. 'Di ba? Sabi ko nga po, wag namang third slot kasi kawawa po ang mga
seniors natin paggabi kasi maging sila mapupuyat kakaantay po ng The Alibay tapos nandamakmak pa yung advertisement. So aabuti ng 11, manonood pa tayo niyan, 'di ba? Kaya wag naman sana. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol naman dito sa isang big time politician na gwapo daw na kung saan ay nagkakagusto kay Chinita Princess mga kakimpaw. Bago ata to, bago na namang humahanga kay Kim Cho. So sino kaya to mga kakimpaw no? Itong big time politician tapos gwapo daw, tapat, matapang, hindi daw po kurap at maganda ang reputasyon na labis daw po ang paghanga kay Chinita Princess dahil sa kagandahan nitong taglay, lalo na daw po pag walang makeup. Sabi nga dito, big time politician na gwapo, tapat, matapang, malinis, hindi kurap at maganda ang reputasyon na labis ang paghanga sa ating Princess Chinita dahil sa kanyang taglay na kagandahan, especially daw pag walang makeup. Napapalingon daw ito at mas lalo siyang humahanga dito dahil sa ugali. So sino kaya yung poging politician na yon at big time politician, tapos tapat, malinis, hindi kurap? Isa lang po ang naiisip ko mga kakimpaw pagka ganyang pogi, tapat, matapang, malinis at hindi kurap, baka si ano to, si Vico Soto mga kakimpaw, no? Well, bagay na bagay naman sila ni Vico Soto, mga kakimpaw, di ba? Pero syempre, si Kim Cho po, may Paula Abilino na. 'Di ba? Okay lang namang humanga si Vico kung si Vico man nga po yung tinutukoy sa post na to dito po sa X. Kasi parang yung tinutumbok dito parang si Vico yung naiisip ko mga kakimpaw kasi wala namang ibang politician na pogi at gwapo, tapat, matapang at malinis tapos hindi kurap. Si Vico Soto lang naman po yung nakikita ko mga kakimpaw. Siya yung tinutumbok. Pero kung hindi ito si Vico Soto, sino naman to? Well, hindi naman po nakakapanibago mga kakimpaw na meron na naman panibagong magka-crush or magkagusto kay Chinita Princess dahil nga po sa natatangin niyang ganda. Hindi lang sa labas, kundi maging sa loob mga kakimpaw. Sobrang busilak ng kanyang puso. Siyempre si Kim Chu, alam naman natin na sexy din po yan, di ba? Tapos business-minded din. So, nasa kanya na talaga lahat ng hinahanap ng isang lalaki. Kaya hindi na po nakapagtataka na may magkagusto sa kanyang isang big time politician na pogi and hindi po kurap mga kakimpaw. So ang dapat nating malaman ay sino kaya ito? Si Vico Soto nga kaya ito? Kasi halos lahat siya po yung tinutumbok dito mga kakimpaw Pero malay nyo naman merong ibang big time politician na pogi at hindi po kurap. At yan ang dapat nating alamin. Pero syempre hanggang crush lang sila mga kakimpaw dahil si Kim ay may Paulo na, okay? So paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.